time na nangyari yung incident na 'yan, tulog kami ng anak ko tsaka yung partner ko ng around 2:30 something like that, 2:30 AM. Akala ko earthquake na kasi naramdaman ko na nagse-shake yung ground. Nagising ako, wala ng kuryente, sobrang dilim na sa buong kwarto. Kinapa ko yung salamin ko, hinanap ko yung cellphone ko para i-flashlight. Chineck ko yung anak ko tsaka ko siya binuhat. Ginising ko yung partner ko, tapos sinabi ko sa kanya na may earthquake kasi akala ko nga earthquake po yung nangyari. Tumayo siya tapos paglabas namin nadatnan ko na lang na ganyan na yung sasakyan namin na puno na ng mga debris ng nag-collapse na building. Tapos dali-dali po kaming lumabas diyan papunta, may mga nakaharang pa na mga kable ng kuryente, hindi pa nun nabababa yun. So pahirapan talaga yung paglabas namin pero sa awa naman ng Diyos naparaanan naman ng partner ko, may ginamit siyang pangtaas sa mga kable para makalusot kami palabas. Yung pong isang nabalitang namatay na Malaysian, guess niyo ho yun? Guest po namin yung Malaysian na yon. So kaka-check-in lang po nila nung Friday morning. Yung incident nangyari ng ah, Sunday na ng madaling araw. Yun po. Na-rescue namin lahat, napalabas namin lahat ng mga guests namin kasi 5 kwarto yung occupied namin. Kasama dun yung isang friend niya na Malaysian. Tinry din ng partner ko na pasukin yung room nung isang Malaysian na na-trap pero hindi na talaga kayang pasukin kasi yung mga debris nakaharang na sa hallway, sa pinto niya, tapos yung buong kwarto niya wasak talaga. Bale, ilan po yung guest ninyo na Bale 5 rooms na occupied. Sa isang room kasi family sila, mag-asawa, tapos may isang anak. Do'n sa isang room, mag-ina, isang nanay tsaka yung anak nila. Tapos sa isang room, yung isang Malaysian na nakalabas ng safe. Tapos yung isa na Israeli yata siya, taga Jerusalem. Kung di po ako nagkakamali. po, pakikwento po ano na po yung ginagawa ninyo, naglilinis kayo, ano po mga inaasikaso nyo ngayon? Ngayon po, yung inunan talaga namin i-save yung mga importanteng mga dokumento namin, yung mga gamit namin, yung mga laptop, CCTV, memory card, ganyan, lahat ng pwedeng i-save. Kasi bali-balita na yung building kung saan yung hotel namin is umuuga na daw. So, pwede siya na ma-demolish ng buo. Yun yung based sa mga pulis or sa mga rescuer na nakakausap ko. Ganun po yung sabi nila. Kaya, unti-unti namin sinisave yung mga gamit namin, yung mga in-invest namin, mga mattress, lahat ng gamit sa hotel bago po. Kasi kakastart nga lang namin. So may possibility po na i-demolish ko? Yun po yung sabi kasi yung sa side na to talagang wasak po yan. So parang humina na po yung pundasyon niya. Pero i-check pa rin naman daw po sa city engineering office kapag okay na lahat. Kung pwede pa siya i-repair or i-demolish na. So sa ngayon po, Sa ngayon wala pa talagang clear na kung for demolish siya or pwede pa siya i-repair. Pero nagre-ready na kami in case na demolish. So, kailangan talaga namin ilabas lahat ng mga gamit namin na naiwan pa dyan. ma'am, kasama niyo pala yung anak niyo. Kasama po. Ilan taon na po yung anak niyo? 5 years old po siya. Opo, Saan yung po kayo natulog? bale dyan po sa lobby, tapos mayroon po kami sa first floor. Sa first floor po kayo. Oo, doon sa likod ng parang pinaka front desk namin. May rooms kasi doon. Malaysian po, so nagsistay sa inyo, tapos dyan po siya sa may pinakamalapit. Opo, yung first room na second floor, 101. First room siya ng second floor. Room 101. 101 po. Doon siya nakastay. Yun lang talaga hindi namin na-save kasi una pinalabas niya kami. Opo. Binalikan po ng partner ko yung mga guests namin para gisingin kasi yung sa 106 tulog pa siya noon. Yung Malaysian na kaibigan ni 101. Tinry niyang pasukin si 101 pero hindi na talaga kaya kasi punong-puno na ng debris yung buong kwarto niya. Ano kayo, safe kayo. Opo, yun po yung pinagpapasalamat ko talaga kay Lord na
Yung mga material na bagay kayang palitan yan, pero yung buhay talaga Pero kung nag-iisa lang.